Usapang tumbler muna tayo ngayon. Tanong ko nga muna sa'yo, ilang beses mo ba hinugasan yung tumbler mo? Sige nga. Okay. Marahil sa marahil, marami dito ang makakapanood. Sir, ako, isa lang. Siyempre, pag nirefilan ko ng umaga, pag uwi ko ng hapon, saka ako hinuhugasan. Okay. Marami yan. Pero alam nyo ba sa mga nabasa ko, kabayan? Okay. May mga nagsasabi ng ganyan. Okay, once a day. Meron pa nga. Twice. Or kaya, every after 3 days. Di ba? Kasi marami dyan, di natin alam. Tubig lang naman ang nakalagay eh. Bakit ko pa hugasan? Di ba? Tandaan mo kabayan, ito. Kita mo yung bibig ko? In contact dyan sa lid. Marami naman ang ibang klase ng tumbler. Okay, may tumbler na may straw. May tumbler na ganito. May tumbler na, okay, yung pinipress. Okay? Pero tandaan nyo kabayan, kahit ikaw gumagamit ng straw, nagkakaroon pa rin yan ng backflow. May konti dyan na bumabalik na isasama pa rin dyan sa tubig mo, yung galing sa laway mo. Marami po ako nabasang mga research dyan regarding sa tumbler. Nakot yung attention ko dahil may isang grupo na gumawa, microbiologists. Gumawa sila ng random na specimen. Kung sino ang nakikita nila sa kanilang lugar na merong tumbler. Tapos, kinukuhanan nila ng sample for culture. Ngayon, nagtaka sila kabayan. Dahil yung kinuhanan ng mga tumbler ay marami ang growth ng microorganisms. Saan ang galing yun? Diyan sa labi mo, diyan sa bibig mo kabayan. Tandaan, itong labi natin, trillions of microorganisms ang andyan. Baka itong dahilan, okay, kung bakit hindi nawawala yung pagkaubo mo. Hindi nawawala yung sipon mo. At ikaw, parang naninikip lagi yung dibdib mo. Hindi nawawala yung allergic rhinitis mo. Baka dahil dito. Base sa mga pag-aaral kabayan, alam nyo ba na ang pinakamagandang panghugas ng tumbler, regardless man yan. Kasi may iba-ibang klase ng tumbler. May gawa sa plastic, may gawa sa aluminum, may gawa sa stainless, hindi po ba? Ang pinaka-the best kabayan, eto. Kumuha kayo ng dishwashing soap, lagyan nyo ng konting suka, mix, tapos yan ang gagamitin nyo na panghugas dyan. Tandaan nyo kabayan, huwag nyong i-direct ang solution na napakalakas sa mga tumbler. Kagaya ng Zonrox. Sa isip mo, ay, malakas ang Zonrox eh. Para matsugi lahat yung mga andyan, hindi kabayan. Tandaan mo din, itong quality ng mga plastic o kaya kung kahit mga stainless, yung mga high